Sa isang maliit na komunidad sa Sitio Balintang, Barangay Isugod, Quezon, Palawan, may isang samahan na tahimik na nagsusumikap at ginagawang oportunidad ang biyaya ng dagat. Mula sa simpleng seaweeds na inaani araw-araw, nagiging produkto itong nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa sa maraming pamilya. Sa likod ng bawat peraso ng seaweed chips at noodles, may kwento ng sipag, tiyaga at pagkakaisa. Ito ang kwento ng Cherry's Fisher Folks Fishermen Cooperative. Ako po pala si Dixibel Bataga Pilapil, nakatira sa Barangay Isugod, Sitio Balintang, Quezon, Palawan. Pinapakilala ko po ang aming kooperatiba, Cherry's Fisher Folks Fishermen Cooperative. Produkto po namin ay seaweed noodles, seaweed chips na may 3 flavor. Mayroon po kaming sweet flavor, spicy flavor, and cheese flavor. Yan po ay aming hanap buhay ng mga kababaihan dito sa aming kooperatiba, dagdag hanap buhay po sa aming mga pamilya. Malaki po ang naitutulong sa amin ng aming kooperatiba dahil po sa mayroon na po kaming production ngayon. Nagsimula po ang aming samahan 2017 at marami na po kaming member at hanggang sa nagsimula na pong nag-training. Karamihan po ng training namin ay food processing. Nag-training po kami ng seaweed noodles and then seaweed chips. Hanggang sa napalago po namin, nag-ambag-ambag lang po kami ng tigwa 121 piraso po kami na member hanggang sa nakabili po kami ng machine at saka mga materials po. Yun po ang sinimulaan po namin hanggang sa ang kita po namin ay binibili po namin ng mga kagamitan. Hanggang sa may nag-order na po sa amin ng mga produkto po namin. Ang arrangement lang po namin sa aming trabaho ay kung may sobra po doon sa aming kinikita, yun lang po yung pinaghati-hati po namin na member hanggang sa tinulungan na po kami ng LGU. Mayroon na pong nag-grant sa amin, may nagabigay na taga-BIPAR, nagbibigay ng mga materials po sa amin, ng mga kagamitan. Tapos ang LGU nagbigay din sa amin. Ang DOST po, nagbigay din po sa amin ng tulong. Ang DOLE din po, nagkatulong din po sa amin. Kaya po yung kanila pong ibinibigay na tulong sa amin ay pinagyayaman po namin yon. At ito na nga po ang mga tulong po sa amin ng LGU. Ito na po yung building. Tapos may kasama din pong grant. Yun na po yun ang panimula namin sa aming negosyo. Yan na po yung aming pinapaikot-ikot, ma'am. Saan po nagagaling yung mga seaweeds po tayo? Yung seaweeds po namin ay galing po yan sa BIPAR na binibigay po sa amin na tinatanim po namin sa dagat. Tapos pinapalago po namin yon yung seaweeds. Pag binibigyan po kami ng seaweeds, transplant na po namin yon hanggang sa magdami bago po namin ibilad. Tapos nag-iiwan lang po kami ng binhi. Tapos yun naman po, binibinta namin yung aming seaweeds. Tapos yung iba naman po ay, ito na nga po ginagamit din namin dito sa aming pagluluto. Dahil kailangan po talaga namin ng seaweeds po. Kasi yan po yung pinaka, po ng aming niluluto ng mga noodles at saka chips. Yung pinakaiba po ng seaweed chips namin, ma'am, ay meron po kaming harina. Yung pinakang halo po talaga namin ay seaweed gel. Hindi po kami gumagamit ng tubig. Ibang ingredients po namin ay mga rin po, pero ang pinakang tubig po talaga namin na pambasa po talaga sa harina ay seaweed gel po talaga. Wala po talaga siyang ibang halo maliban po sa mga ingredients niya. Dati po ang niluluto lang po namin ay seaweed chips lang po. Ang noodles naman po pag may order lang, ganun lang po yun. Pero sa ngayon po ay mas malakas po yung order sa amin ngayon na seaweed noodles dahil nakakaabot na po sa ibang lugar. Dahil yung seaweed noodles po namin ay pag niluluto po siya kahit na hindi na po siya igigisa sa mantika, tubig lang po na pakuluin. Lagyan po siya ng pritong isda, gulay, sabawan po siya. Masarap na po siya. Hindi na po siya sabi na kailangan na ipadaan pa po sa mantika. Yan po ang sikat po sa aming noodles dahil hindi po siya nagasip-sip ng tubig. Kaya masarap po siya. Ang pinaka po namin na problema dito po ay packaging. Dahil po yung packaging namin ay sa puerto pa po galing. Kung ano po yung available lang na packaging po doon sa binibilihan namin na tindahan, ayun lamang po. Hindi po magkakapareha yung aming sizing ng aming packaging. Ang gusto po namin ay magkaroon po kami ng packaging machine. At saka yung amin pong
label. Gusto po namin sana magkaroon ng printer para po sa aming label dahil po yung label po ay sa bayan pa rin po kami ng Quezon nagpapagawa ng label. Sobrang mahal po. Kahit sabihin pa po na mura lang po yung aming produkto, na ano po kami sa level kasi sobrang mahal nga po. Gusto po sana namin na magkaroon po ng marketing yung aming produkto. Dahil yung aming produkto po, kung sino lang po yung mag-order, kailangan po namin talaga na magsumikap. Ilako-lako po namin para yung aming produkto po ay maibinta po namin kaagad. Sa ngayon, mabuti na lang po ngayon at mayroon na kaming display center at yung aming produkto doon po lahat kahit pa paano po nabibili. Pero mas maganda po talaga sana kung mayroong marketing dahil dire-diretso po yung aming proseso sa pagtrabaho ng aming mga produkto at lalaki din po yung aming kita. Yan po ang pinakaano po namin, yung marketing dapat na mayroon po sana yung marketing yung aming produkto. Lalo na po ngayon sa seaweed noodles dahil napakaganda po ng aming quality ngayon sa noodles. Ang gusto po sana namin ay maibinta po kung saan saang mga lugar dahil malaki naman po ang benepisyo na makukuha sa noodles namin. Kaya sana po kung mayroong marketing, luto na lang po sana kami ng luto, at least na i-dispose na po siya kaagad. Sa ngayon naman po ay mayroon naman po kaming napagdadalhan ng aming mga produkto kagaya po ng kadiwa ng Puerto, kadiwa po ng Quezon. Pero hindi naman po sabing kalakihan talaga. Hindi po kagaya sana kung mayroong marketing, mayroon na pong kumukuha sa amin. Kami po ay mayroong pasalubong center. Makikita po ito sa Purok Tisa, Sitio Balintang, Barangay Isogod, Quezon, Palawan. Kami po ay mayroong mga produktong seaweed noodles, seaweed chips na may flavor na original, spicy, sweet, and cheese flavor. At kung nais po ninyo na umorder ng aming mga produkto, mayroon po kaming mga contact number, contact person na maaari nyo pong kontakin. At mayroon din po kaming Facebook page sa Cherries Fisher Folk Fishermen Cooperative. Sana po subukan ninyo ang aming produkto. Maraming salamat po. So ngayon naman nandito ako sa kanilang processing area kung saan ipapakita nila nila ma'am sa atin kung paano nga ba ginagawa yung noodles gamit lang yung seaweed gel at saka yung harina. So ayun, nagsisimula na sila ngayon para ang lahat ay nagsisimula sa dried seaweeds. Binababad mo na ito sa tubig hanggang sa lumambot. Pagkatapos, ito ay pinapakuluan ng ilang oras upang maging isang seaweed gel. Isang mahalagang sangkap sa susunod na proseso. Sa paggawa naman ng noodles, sinusunod ang eksaktong sukat ng mga sangkap. Pinagsasama ang harina, margarine, itlog, at idinadagdag ang seaweed gel na siyang magbibigay ng kakaibang texture at kalidad sa masa. Maingat itong hinahalo at minamasa hanggang maging pantay at makinis ang pagkakahalo. Kapag handa na, ipinapadaan ang masa sa makina ng paulit-ulit upang mas maging pino ang pagkakagawa at masiguradong dekalidad ang bawat hibla ng noodles. So, kung nakita nyo kanina, gamit lang yung harina, seaweed gel, itlog, tsaka kunting mantikilya o margarine. Pinadala siya sa machine, tapos ganito na siya ngayon. So, kinakat lang siya, yan, ganyan, para mas magiging maganda yung pagkakaputol niya mamaya sa machine. So, ang ganda ng texture, hindi siya basta-basta napuputol. Yan. Pagkatapos nito, idadaan na naman siya sa machine, tapos doon na siya ikakat. So, ayan, ganyan naman siya kapag nilagay na yung pangkat nila sa machine. Ang bilis lang. Ayan. So, eto na siya. Ipapatuyo na lang siya para maging dried noodles na siya. Nagawa sa seaweeds.
Pagkatapos naman siya ikat na maging ganito ay tinitimbang siya ng 40 grams which is yun yung isang pack nila na binibenta. So, eto na ang seaweed noodles. Hinati-hati siya into 40 grams. Matapos timbangin, isinasalang naman ito sa mainit na mantika sa loob lang ng ilang minuto. Mabilis lang ang prosesong ito kaya mahalaga ang timing. Dahil kapag nasobrahan, maaaring maapektuhan ang texture at kalidad nito. So guys, imagine, galing sa dried seaweeds, eto, ganyan. Magiging ganito na siya. Eto. After nyan, ibababad yan. At magiging seaweed gel na siya. Tapos, may ilang proseso lang na ginagawa para maging seaweed noodles na siya. So, ito ready na siya. Isasalang na siya sa mantika. Pagkahango nito, ipapak na siya at ready na siya i-display sa kanilang pasalubong center. Seaweed noodles, guys, dito sa Sitio Balintang, Barangay Sugod, Quezon, Palawan. Guys, kain tayo ng pansit na gawa sa seaweeds. So, galing sa seaweeds or agar. Eto na po siya ngayon. Finished product nila. Tapos, pwedeng lutuin, gawing pansit. Dito po yan sa Sitio Balintang, Barangay Sugod, Quezon, Palawan. Sarap! Sa bawat pagsuporta natin sa lokal na produkto, hindi lang tayo bumibili kundi tumutulong din tayo sa pangarap ng isang komunidad. Kaya sa simpleng paraan, maging bahagi tayo ng kanilang kwento. Support local, support communities. This is Basha. Follow for more Palawan stories and adventures.